pong si Senator Joel Villanueva, pahiya po ng matindi. Dito mga kababayan, so sinabi ni Ms. Corina Sanchez sa kanyang balita mga kababayan, dito po sa agenda, dito sa may Bilyonaryo News Channel. Kasi dito maliwanag maliwanag na talagang hugas kamay etong si Senator Joel Villanueva. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong balitang nakita po natin galing po sa Bilyonaryo News Channel. Ito ay play na po natin. Mariing kinondena ng mga senador ang mga maanumalyang flood control project. Hugas kamay naman si Senator Joel Villanueva. Ano? Ayan na. Ano yung sabi dito? Mariin daw kinundina ng mga senador yung mga ghost project, especially mga kababayan doon sa flood control. Tapos sabay banggit dito mga kababayan na hugas kamay daw etong si Senator Joel Villanueva. Ayon po yan kay Ms. Corina Sanchez mga kababayan. So ngayon, bakit nga ba nasabing naguhugas kamay etong si Senator Joel Villanueva? Eto, pakinggan natin. Villanueva sa gitna ng kontrobersya sa kanyang probinsya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mistulang hindi sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa issue ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pag-balljack sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wawaw Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo? Wait lang mga kababayan, na ano yung sinasabi dito? Yun daw po mga proyekto na nakuha ng Wawaw Builders, yun po yung palpak, yung mga ginawa na mga flood control mga kababayan at yung iba nga mga ghost project pa. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, yun daw pong pondo na ginamit doon ay galing daw po sa insertion doon po sa 2025 national budget. So ngayon, alam naman po natin kung sino po yung may insertion. Kahit hindi ko na naman sabihin sa inyo, kilala nyo na po kung sino yung may insertion mga kababayan. Anyway, shoutout kay Ma'am Noemi ha. Thank you po sa maagang pakape. Anyway, ituloy pa natin. Ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career, meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito Saka mga kababayan, take note po ha. Para po maliwanag sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi sinasabi ng presidente or ng kahit na sino man na ito pong presidente or kahit na sino man na nasa gobyerno na ito pong si Senator Joel Villanueva naglalapit po ng kontrata doon sa mga kontraktor. Wala pong sinasabing ganon. Kaya nga nagtataka tayo mga kababayan kung bakit masyado pong defensive etong si Senator Joel Villanueva. Kasi tingnan nyo ha, dito po sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, mismong pinapakonfirm niya kay Secretary Bunoan kung siya ba ay naglabi or naglapit ng mga proyekto mga kababayan, ano po galing po sa kanya tapos inialok niya doon sa mga kontraktor. So ngayon, parang ang dating dito mga kababayan, kahit hindi po siya pinapangalanan ni PBBM, ipinapakita na yan na guilty na po siya. Bakit may kinalaman ka ba doon sa mga ghost project dyan? Senator Joel Villanueva, kami nagtatanong lang, hindi po kami nag-aakusa, pero parang ang ano naman po, nakakapagtaka naman po yung inyong reaksyon kasi unang-una, hindi naman po kayo pinangalanan. Pangalawa, hindi naman sinasabi na kayo po ay may ugnayan doon sa mga construction company. Ang sa amin lamang po na itinatanong sa inyo ng mamamayang Pilipino, saan napunta yung 12 billion pesos na nakalaan sa mga proyekto dyan po sa Bulacan, sa inyong hometown, na galing sa insertion ni Senate President Chis Escudero. Bakit ang dating po masyado po kayong defensive? Diba? Anyway, ituloy pa natin. Wait lang ha, i-atras ko lang ng konti. Yan. Mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Diba? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Kahapon matapos ang diba, biruin nyo mga kababayan, masyadong guilty.
wala pang pinapangalanan si presidente or eto mga senator na nag-iimbestiga, masyado na agad sinasabi ni Senator Joel Villanueva na tinatanong niya, pinapaamin niya itong sekretary kung siya ba ay naglapit ng about sa flood control dyan po sa sekretary ng DPWH. At ang isa pa dito mga kababayan, parang napakasyadong maaga pa naman para linisin ni Senator Joel Villanueva yung kanyang pangalan. Unang-una, hindi pa nga sila iniimbestigahan eh. Pangalawa mga kababayan, wala naman nagsasabi na siya ay may ugnayan doon sa mga kontraktor at sa mga construction company na inilabas ni Presidente, mga kababayan, yung mga pangalan ng mga construction company na yon. Ba't masyado po atang napakaaga ng paglilinis ng kanyang pangalan ni Senator Joel Villanueva? Anyway, ituloy pa natin. Expose ni Senator Panfilo Lacson sa mga ghost projects sa Bulacan, mariing kinundina ni Villanueva ang anyay panggagahasa ng mga maanumalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano mo. Yes, marami rin ako ni-reject na mayor ako. Tinawag ni Senator Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang ginawa sa bilyon-bilyong pondo na inilaan sa flood control na Sakit maaari mo, no? anyang meron din sa iba pang infrastructure project. Pero inyo, yung ibang mga senator, mga kababayan, sinasabi na pagnanakaw yung ginawang mga ghost project diyan po sa lalawigan ng Bulacan. Samantalang yung isa na naandu doon na taga Bulacan, mga kababayan, na miyembro ng Senado, unti-unting nililinis yung kanyang pangalan kahit hindi naman siya inaakusahan or hindi man lang siya tinatanong about do sa mga flood control project na palpak at ghost project diyan po sa lalawigan ng Bulacan. Kita nyo, hindi pa tinatanong hindi pa siya itinuturo na may ugnayan do sa mga construction company, pero maaga pa lang talagang idinideny na po. Maaga pa lang mga kababayan, talagang umiiwas na, naguhugas kamay. Tama nga yung sinasabi ni Ma'am Corina Sanchez, nahugas kamay agad etong si Senator Joel Villanueva. Gaano kasakit nun? Sinasabihan nung kanya mga kasamahang senador na pagnanakaw at malademonyo yung ganyang klase ng gawain, pero yung isang naando doon, maaga pa lang ipinapakita na guilty na siya. Diba? Anyway, ituloy pa natin. This is nothing less than a grand robbery of our nation. To the highest level na korupsyon din kung isalarawan ni Senator J.V. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang Parikoy ng Abante, kahit anya ang Diablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sangkot sa anomalya. Ay, impyerno levels na ito. Impyerno levels na ito. Kademonyohan na po ito. Baka wala nang Kailangan espasyo talaga may managot. Puno na. Baka nga si Satanas matakot sa kanila. Sa Martes, nakatakda ang interpellation o pagtatanong ng mga senador kay Lacson dahil masama ang pakiramdam niya kahapon. Bagay na umani ng papuri dahil sa kabila nito, tinapos at naipresenta niya ng maayos ang unang bahagi ng kanyang expose. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Sa patuloy na pagkalkal sa mga palyadong proyekto sa Bulacan, isang picture ang lumutang. Makikitang magkakasama sa litrato. Yan Sina na! dating First District Yan na! Engineer Henry Wait lang mga kababayan bakit habang pinag-uusapan itong flood control, nililinis na agad ni Senator Joel Villanueva yung kanyang sarili? Kasi syempre mga kababayan, kung ikaw nga naman may iiwasan, di umano. Kailangan habang maaga pa lang, kung may apoy nga mga kababayan, kailangan habang maaga pa lang, patay na yung apoy para hindi na lumaki pa. So ganun siguro yung ginagawa ni Senator Joel Villanueva. Kasi eto, bago natin ituloy yan may nakita kasi tayong article. Ito daw maliwanag na sinasabi po dito sa article galing po sa Abante. Una sa balita, sabit sa flood control na engineer, mayor na ispatan DPWH exit. Ayan, utol ni Joel Villanueva, nagbanding mga kababayan. So ibig sabihin, yung utol daw po mga kababayan ni Senator Joel Villanueva, kabanding yung mga mayor at saka yung mga engineer mga kababayan nakasabwat at sabit dun sa maanumalyang flood control
diyan daw po sa Bulacan. Ngayon mga kababayan, ituloy natin. Sabi po dito, sa nakita nating balita galing sa Abante, lumabas sa social media ang larawan ng kapatid ni Senador Joel Villanueva habang kasama ang dating district engineer ng Department of Public Works and Highways o itong DPWH na tinutukoy ni Senador Panfilo Ping Lacson sa privilege speech na sangkot sa mga maanumalyang flood control project diyan daw po sa Bulacan. So anong ginagawa nung kapatid ni Senador Joel Villanueva? Bakit kasama mo yung mga engineer na inaakusahan na talagang nanamasa at may ugnayan sa maanumalyang flood control project diyan po sa Bulacan? Ano po kinalaman? Bakit kasama yung kapatid? Diba bakit kabanding? O baka sabihin ng iba, hindi, ano lang yan, nakasama lang yan, nakabanding lang yan kasi baka may occasion o baka may pinag-usapan. Alam niyo ba mga kababayan, may kasabihan nga tayo na kung ano yung nasa paligid mo, kung sino yung mga nakakasama mo, minsan kung ano yung ginagawa nun, ginagawa mo rin. So possible na baka may ugnayan o kasangkot etong kapatid ni Senator Joel Villanueva dyan po sa maanumalyang flood control project kasi malapit na kaibigan niya etong engineer mga kababayan na binanggit ni Senador Panfilo Lacson doon sa kanyang privilege speech. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, base sa Facebook page ng Cristina Restaurant noong Mayo 9, 2024, makikitang magkasama sina Bukawi Mayor John Villanueva, mga konsihal at district engineer Henry Alcantara. Siya pa pala yung mayor ng mga panahon na yon. Sabi pa dito, thank you so much po Mayor John Villanueva, konsihal Jerome Reyes, konsihala Joy Reyes, ABC Caproben Del Rosario, Kagawad Jimmy De Jesus, Coach Ogie Gumatay, and District Engineer Henry C. Alcantara for visiting Cristina Restaurants ayon sa caption ng larawan mga kababayan. So ibig sabihin, 'di ba, kung ano yung ginagawa ng engineer, imposibleng hindi alam yan ng mayor. Kaya nga tama yung sinasabi mga kababayan ni tama yung sinasabi ni Senador Jinggoy Estrada na nung siya ay naging mayor, minsan may mga proyekto na ipinapakita sa kanya pero marami siyang mga proyekto na tinatanggihan. Dahil nga, hindi pasado sa standard mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo, imposible naman na hindi alam ng kapatid ni Joel Villanueva, ni Senator Joel Villanueva, yung mga proyekto na ginagawa doon sa Bulacan. Kasama niya yung engineer mga kababayan. Diba? Yung engineer na binanggit ni Senator Panfilo Lacson doon sa kanyang privilege speech na sangkot sa napakalaking anomalya ng flood control diyan po sa Bulacan. So imposibleng hindi alam yan ni Mayor. Diba? So ngayon, ito ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Yan. Mr. President, sa engineering office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, merong 28 na proyekto na pare-parehong 72 million distinct. Diin ni Lacson. Babalikan po natin Mr. President, mamaya ang probinsya ng Bulacan na aming may tuturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya. Base sa aming mga findings, dagdag pa niya. Pagkatapos ng talumpati, ayan kung makikita nyo, pagkatapos ng talumpati ni Lacson, agad na tumayo si Senator Joel Villanueva at sinabing matagal na niyang tinutuligsa ang mga kalokohan sa flood control project sa kanilang lalawigan. Alam mo kung totoo ang sinasabi mo, Senator Joel Villanueva, sana pinangalanan mo din yung kapatid mo. Nakaibigan yung engineer. Diba na binanggit ni Senator Panfilo Lacson? Kasi noong 2024 talaga mga kababayan, yan po yung kasagsagan na pinag-uusapan, yung mga flood control project. Yan po yung kasagsagan na may mga nakakakuha na mga flood control project na pare-pareho po yung amount, yung halaga. Ang nakakalungkot nga lang dito, yung nabanggit na district engineer ni Senator Panfilo Lacson, kaibigan palang matalik at kasama pa, nakakamiting pa ni Mayor John Villanueva, kapatid ni Senador Joel Villanueva. Kaya pala nung binanggit yung pangalan ng district engineer, dyan po sa Bulacan, ni Senador Panfilo Lacson, bigla po agad tumayo etong si Senator Joel Villanueva at naghugas kamay mga kababayan. Na sinasabi pa nga, may mga binabanggit pa nga siyang ginahasa ng flood control yung Bulacan, yun pala naman mga kababayan,
yung binanggit na district engineer ni Senador Panfilo Lacson, malapit pala po sa kanyang kapatid. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw, nakakapanlumo, nakakagalit, nakakakulo ng dugo na marinig at makita right before our very eyes. Yun pong mga hindi ko po kayang sabihing malademonyong proyekto dahil sabi nga ni Senador Lacson, guni-guni, hindi makita, wika ni Villanueva. Diba? Ngayon mo sabihin na nakakapanlumo, utol, bakit kaibigan mo yung mga binanggit ni Senador Panfilo Lacson, tatamaan tayo niyan, utol. Diba? Kaya mo ba sabihin yan? Yan, kinain na rin ng korupsyon si Villanueva. Ayoko mang sabihin na ganun, pero nasa sa taong bayan na lamang po. Nasa sa inyo mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo. Pero para sa akin, hindi ba panlilin lang at pangloloko sa taong bayan ito? Kunyari, concern kayo sa issue ng flood control pero mababalitaan natin na yung kapatid mong mayor naispatan. Kasama mga kababayan etong DPWH, EXIC. Diba? Engineering pa naman. Pero nyo kung gaano katindi. Ito po kasi mga kababayan, yun po kasing binanggit ni Senador Panfilo Lacson, yun po yung mga nanamasa. Ano po yun po yung mga nanamasa doon po sa flood control project dyan po sa Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan. Anyway, ituloy pa natin. Alcantara, Bukawi, Bulacan Mayor John Villanueva, Konsehal Jerome Reyes, ABC Cap Robin Del Rosario at ilan pang opisyal. Si Alcantara ang isa sa Wait lang, may tanong sabi dito. Sabi ni Kuya Victor Calembu, saan ba galing yung pera na ginamit sa flood control? Hindi ba galing sa insertion na ibinigay kay Joel Villanueva? Yun nga po. Diba yun po yung tinutukoy dito sa Billionario News Channel na yun daw pong napapunta doon sa Wawaw Builders na mga proyekto ay galing daw po sa insertion. Di umano na nakuha mga kababayan noong ngayong taon. Diba? Biruin nyo kung gaano katindi. Kaya nga tinatanong natin kung saan napunta yung 12 billion at yung 2.9 billion nakaparte ng 12 billion na nakalaan para po sa mga flood control project. Tinatanong po natin yan paulit-ulit at dapat yan po yung sinasagot ni Senador Joel Villanueva kung saan po napunta yan. Kasi mahirap naman po maghuhugas kamay sa issue na hindi naman yun ang itinatanong ng mamamayang Pilipino. Wala kaming pakialam kung may ugnayan siya dun sa mga construction company or wala. Ang sa atin dapat masagot kung saan napunta yung 12 billion pesos na galing po sa insertion ni Senate President si Escudero na napapunta mga kababayan dito po sa Bulacan. 'Di ba? Dapat 'yan ang masagot nila. Anyway, ituloy pa natin. sentro ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects. Kasama ang kanyang dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez sa mga umano'y takaw sa pera na Sabi dito ni Florentino Ibasco, baka naman member ng GIL, yung engineering nakabanding ng kapatid ni Joel Villanueva. Bigyan natin ng benefit of the doubt, baka nga ganon. Pero para sa akin, eto mga kababayan, i-separate natin yung religious sa politics. Pero para sa akin kasi mga kababayan, pag relihiyoso ka, dapat di ka corrupt. Hindi, para sa akin in my personal opinion, dapat pagka ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, naniniwala sa sinasabi ng Bible, dapat hindi ka gumagawa ng masama. Dapat hindi ka corrupt or hindi ka nakikipagkaibigan dun sa mga taong makaka-impluwensya sa'yo na gumawa ng masama. Dapat ganun mga kababayan. Pero kahit ganun pa man, para sa akin, in my personal opinion, ihiwalay natin yung politics sa religious mga kababayan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. na pinangalanan ni Senador Ping Lacson. Manatiling Ayan maliwanag yung sinabi dito ni Miss Corina Sanchez. Hugas kamay. Kaya pala nakakapagtaka. Kahit kayo magtataka kayo, di ba, after ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson, bigla pong tumindig si Senator Joel Villanueva at talagang sinabi niya yung salitang yung pagkakasabi niya dito. Nung bigla siyang tumindig mga kababayan, ito daw, nakakapanlumo, nakakagalit, nakakakulo ng dugo na marinig at makita right now before our very eyes, yun pong mga hindi ko kayang sabihing malademonyong proyekto dahil sabi nga ni Senador Lacson, guni-guni at hindi makita.
Yan po mga kababayan yung sinabi ni Senador Joel Villanueva nung tumindig siya after ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, in my personal opinion, dapat ang iniimbestigahan talaga dyan yung mga senador at yung mga kongresista na may ugnayan po doon sa mga kontraktor at may kasabwat na mga engineering na tauhan ng DPWH. Yan po dapat ang iniimbestigahan. Bukod doon sa mga kontraktor mga kababayan at dito sa DPWH, dapat imbestigahan din yung mga politikong sangkot para nang sa ganun kahit papaano masabi naman ng mamamayang Pilipino na talagang sincere yung mga investigasyon na nangyayari po ngayon. Kasi hanggat wala pong senator na naiimbestigahan, hanggat wala pong congressman na iniimbestigahan, mahirap pong sabihin na sincero yung ginagawa po nilang investigasyon. Ano po, para sa akin, in my personal opinion, kasi ang lumalabas ngayon, yung kapamilya ni ganito, kaibigan ni ganito. At yung at etong si ganito na nag-iimbestiga, may ugnayan pala sa ganitong construction company. At malapit pala sa ganito. Kaya dapat talaga mga kababayan sa totoo lang, ang iniimbestigahan dyan yung mga senator at congressman. Ano po, hindi lang yung congressman ang sinasabihan nila dapat na may ugnayan doon sa mga ghost project at doon sa mga proyekto mga kababayan. Dapat pati yung mga senator, imbestigahan din. Katulad mga kababayan, nung senator na may kapatid o may half-brother na may-ari ng isang construction company, di ba dapat yung mga yun ang iniimbestigahan? At hindi lang dapat yung mga construction company at yung mga taga-DPWH para patas, para pantay yung investigasyon. Ano po? Anyway, ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, ayon po dito sa Abante, maliwanag naman po na eto daw pong kapatid na mayor ni Senator Joel Villanueva naispatan na kausap mga kababayan at kabanding, eto daw pong engineer or etong district engineer na tauhan ng DPWH na ibinulgar ni Senador Panfilo Lacson. So ibig sabihin, etong district engineer na ito na sinabi ni Senador Panfilo Lacson na may partisipasyon sa malawakang anomalya sa flood control project diyan po sa Bulacan, kabanding po ng kapatid ni Senador Joel Villanueva. So kayo mga kababayan, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganito yung nangyayari sa lalawigan po ng Bulacan. Na kung saan, ituloy po natin yung ating talakayan dito. Na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa UNTV News, maanumalyang flood control project sa Bulacan, iimbestigahan ng provincial government. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinasabi mga kababayan dito na walang alam yung gobernador ng Bulacan dito po sa mga naging ghost project. Kasi nga, kung hindi naman talaga dumadaan mga kababayan sa LGU, yung mga proyekto at direktang ini-implement dyan sa baba, wala talagang alam ang LGU dyan. So ngayon, shoutout po kay Kuya Reynaldo. Thank you po sa membership sa ating channel. Ito, tuloy natin. Magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang provincial government ng Bulacan kaugnay ng mga flood control projects sa lalawigan. Ayon kay Bulacan, Governor Daniel Fernando, hihintayin lang muna niya ang mga naunang investigasyon bago sila magsagawa ng bukod na investigasyon sa lalawigan. Nilinaw naman ang gobernador na wala silang alam o koneksyon sa mga proyekto sa flood control projects, lalo na sa Kalumpit at Hagonoy. Kamakailan lamang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang flood control project sa Bulacan at natuklasang ito'y mga ghost project. Hindi naman nagdaan sa amin talaga yan sa totoo lang. Hindi talaga sa amin nagdaan. And even the courtesy call na... Tsaka alam nyo mga kababayan, yung pinakamasaklap dito sa flood control na ito, may nakita tayong video. May nakita tayong video mga kababayan na kung saan talagang iinit ang bait ninyo. Bakit natin nasabi? Panoorin nyo muna tong video na ito. Yan. Tingnan nyo mga kababayan na kung paano sila gumawa ng walling nung flood control. Tingnan nyo binubuhusan nila, walang bakal. Diba paano titibay ito? Ito, panoorin natin. Yan Ano yung sabi dito? Langya din naman ang river wall flood control na ito. Ang nipis na nga ng simento, wala pang bakal. Sana nilagyan nyo kahit alambre na lang kung walang bakal.
Ang kontraktor nito tibay ng mukha at walang konsensya. Dapat ito kasuhan at lunurin sa baha. Ayun o, tingnan nyo mga kababayan, walang bakal. Paano titibay yan? Diba? Tapos ang masaklap nito, basta lang nila binuhusan ng simento, hindi man lang nila mga kababayan, hindi man lang nila binasa kahit papaano yung lupa para dikit na dikit. Tsaka ang pinakamatindi nito, dapat may bakal po to. Kung hindi nila upward yung bakal, dapat ginawa man lang nila kahit 10mm na lang. Kung nakurakot na yung pera at wala nang pambili ng 16mm o 12mm, dapat ginawa na lamang po nila kahit ano na lang, 10mm na lang. At kahit 9mm na lang yung pang ganon. Diba, biruin nyo kung gaano katindi yung corruption dito? Binuhusan, walang bakal. Hindi dapat ang ginawa nyo na lang, nirekrapan nyo na lang. Nilagyan nyo na lang ng bato tapos nirekrapan nyo na lang. Kahit papaano matibay-tibay pa yon. Diba, ituloy natin. Hindi nito. Walang bakal oh. Stone masonry. Grabe. Ayan oh mga kababayan oh. Saan kaya lugar ito? Oh, yung mga nakakaalam kung saan lugar ito, paki-ano sa atin at ating i-content ulit mga kababayan, uulitin natin uli ang ano nito pag nakakuha tayo ng impormasyon kung saang lugar po ito. Kasi unang-una, ang sakit naman makita yan para sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang laki ng pondo na inilalaan para sa mga flood control project, dapat ang ginagawa ng mga ito, nilalagyan man lang nila kahit bakal. Ano po, bakal, kahit 12mm, 10mm, okay na yan. Kung wala silang pambili ng 16mm, kahit 12mm, 10mm, okay na yan mga kababayan. Basta mahalaga, may bakal at matibay. Ito mga flood control na ito. Ang problema, walang kabakal-bakal. Di pagka yung baha niyan mga kababayan, tumaas ng sobrang taas at nagpatuloy yung malakas na pag-ulan at lumambot yung lupa, wala, sira at sira yung flood control na yan. Walang mangyayari dyan. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Grabe no? Sabi dito ni Ma'am Lilia, ayan, pag tinibayan, di wala nang uulitin sa sunod na taon. Paano makakapangurakot kung wala nang uulitin? Kaya nga, siguro baka ganon. Yan o. Grabe no, yan yung mga parte mga kababayan na nakakagalit. Sa totoo lang, ito yung talagang literal na nakakagalit. Kita nyo kung paano tinipid. Kita nyo kung paano yung semento, manipis na nga yung semento, tapos wala pang kabakal-bakal. Sino matutuwa niyan? Kapag ka nakita na ganito yung klase ng proyekto na ginagawa doon sa mga flood control. Ano po, anyway, tuloy natin dito sa balita na tinatalakay natin kanina. Kaya naniniwala ako talagang may malaking anomalya dito po sa flood control na ito kasi dito pa lang makikita nyo na eh. Wala nang ang bakal, ang nipis pa ng semento. Sana ang ginawa ninyo, binasa nyo na lang yung lupa, tapos pinakinis nyo na lang yung lupa. Para nang sa ganon, total naman, ayaw nyo maglabas ng pera, yung mga kontraktor dyan, gusto nyo suluhin yung pera ng taong bayan, di dapat lupa na lang, putik na lang yung pinakinis ninyo dyan. Diba, wala pa kayong gastos. Sa ganito, gagastusan nyo nga, masisira din, di wala ding silbi. Diba, anyway, ngayon mga kababayan, balik tayo dito. Namin hindi nagdaan sa amin even the courtesy call nagdaan. Pero yung masasabi kong ghost project sila nakakaalam nun eh. Hindi ko naman alam talaga yung mga ghost project nila. Sila nakakaalam nun. Yung national government. O yan, dapat makonsensya yung mga nag-ano dyan, yung mga nag-insertion dyan. Dapat makonsensya kayo. Kasi unang-una, talagang kita nyo, walang alam yung LGU sa pinaggagawa ninyo.
yung mga ghost project ninyo? Diba? Paano nyo nasisikmura na kumakain kayo ng masasarap, sumasakay kayo sa mga mamahalin yung kotse, na yung perang pinambili niyan ay galing sa pera, sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino? Diba? Biruin nyo itong mga to. Kaya dapat talaga mga kababayan, para sa akin, ang dapat po talagang imbestigahan dyan, yung pong mga yung mga senator na may ugnayan dun sa mga construction company at yung mga kongresista na may ugnayan din doon sa mga construction company, sa mga kontraktor. Para nang sa ganun, malaman ng taong bayan yung katotohanan, tingil po sa likod ng maanumalyang flood control project po na ito. Kasi biruin nyo, sa totoo lang, kapag nagkakaroon ng matinding pag-ulan, sila ba nasisisi ng taong bayan? Hindi. Sino ang malimit sinisisi ng taong bayan? Ang presidente. Kahit ginagawa naman ng presidente ang lahat para mapaganda ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin, siya pa rin ang malimit masisi dahil po sa mga kurap na ito. Ano po ngayon mga kababayan yan? Maliwanag naman po na ayon po dito sa balitang yan at tinalakay po natin, yung kapatid ni Senator Joel Villanueva na ispatan, na kasama yung engineer na ibinulgar ni Senador Panfilo Lacson. So kayo na lamang po ang bahalang humusga kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.